At sa punto pong ito, kumuha tayo ng update sa epekto at ganun rin po sa pagtugon ng gobyerno sa mga lugar na apektado ng Bagyong Tino. Makakausap po natin sa linya ng ating telepono si Ginong Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense o OCD. Sir Junie, magandang gabi po. Diane Kerr po ito ng PTV Ulat Bayan. Magandang gabi, Dayan. Magandang gabi sa ating mga tagapanood. Right, Sir Junie, unahin na po natin ang update sa naging pagresponde ng gobyerno sa mga lugar na naapektuhan po nitong Bagyong Tino. Ano na po ang mga response ng ating pong mga government agencies, sir? Opo, no, nabanggit na nga po kanina, no, even itong sa ating pagdating sa kuryente, no, ay tinutugunan na po yung mga ongoing po na restoration, no, of the power outages dito sa mga lugar na nadaanan na. And then sa atin naman pong response cluster, ito pong food and non-food item cluster natin ay sapat po yung mga nakapreposition at nagre-replenish din po sa mga nabawasan na yon. Ganon din po yung ating camp coordination and camp management cluster. Inaasikaso po yung ating mga kababayan na nasa loob ng evacuation centers. And then, ganun din po yung debris clearing and civil works natin kung saan ang ating pong mga ahensya po nung pamahalaan, ano, this is led by DPWH, yung ating mga local government units and other regional and national government agencies. Nagsasagawa na po ng clearing dun sa ating mga kalsada at sa iba pang mga lugar kung saan kailangan po linisin yung mga debris at saka mga punong kahoy at iba pang mga debris po na naapektuhan. No? And then yung ating pong search, rescue and retrieval, kasama din naman po sa mga nagpadala na po ng teams dahil po itong ating mga SRR teams ay naka-preposition na po ito, no? Naka-standby yung ating mga personnel kaya nung kinailangan po sila doon sa mga areas where the SRR is needed po ay nakapagpadala na po na tayo. No? Ngayon naman po dito sa mga lugar kung saan dumaan na yung bagyo, nakaantabay naman po, no, para bumaba yung ating mga RDNA teams or yung mga Rapid Damage and Needs Assessment teams para alamin yung kabuuang impact ng bagyo at para na rin po malaman kung ano yung mga pangangailangan doon ng ating mga kababayan. Right, so buong puwersa po ang pamahalaan na tumutugon sa pangailangan ng ating mga kababayan. Now, sir, in terms of casualties, ano po ang latest number na mayroon po kayo? Sa katatapos pa lang po na isinagawang NIACC meeting, no, kung saan this was presided by our NDRIMC chairperson, ang reported po sa atin ay 26 po na casualties. No? Again, this is for verification and validation. Ito pong numero na ito ay nanggagaling po sa iba't ibang rehiyon. No? Ang pinakamataas po dito is the Central Visayas region. Ito po yung merong 22 and then merong 2 naman po na being verified and validated sa Negros Island region and then merong isa po sa Western Visayas and then meron din pong isa sa Eastern Visayas. No? Okay. Ito po yung mga kababayan natin na mga kasabuyang palad po ay nasawi. Mm-hmm. Well, Sir Junie, how about naman po yung mga nawawala? Meron po bang nai-report po sa inyo? Opo, kanina po, no, meron pang 7 na kaninang hapon, meron na i-report po na 7 na missing. Pero tingnan din po natin, baka nagbago na ito kung may mga natagpuan na po dito sa ilang mga kababayan po natin na unang naiulat na missing. Mm-hmm. May data po kayo, sir, kung anong area po ito? Ito po ay, these are coming from the Central Visayas pa rin po, no, sa Cebu. All right. Now, in terms of infrastructure damages, meron po ba tayong mga na-monitor na major infrastructure na nasira? At kamusta rin po ang ating pong mga airports, sir? Opo, dito sa mga infrastructure, no, wala pa tayong datos sa Dayan nung kabuuang damage to the infrastructure. And as we speak kasi, no, kalahati pa lang, no, yung nadaanan ng mga rehiyon nitong Bagyong Tino, and then kaninang hapon at ngayong gabi ay dinanaaran pa lang nito ang Mimaropa and then itong Western Visayas po, no. Pero may mga initial reports na po kaming mga natanggap, no, that mga kabahayan, no, especially itong mga light materials dito sa mga critical path ng bagyo, no, of these regions ay meron pong mga damage, no. In terms naman po dun sa mga airports, no, wala pa tayong nakukuha na nagre-report po ng mga damages sa airports, pero marami pong mga flights po ang canceled, no, dito sa ating mga paliparan, and then meron din tayong mga strandees na mga kababayan, no,
sa mga pasahero, no. Yung initial report, umaabot ito ng 1,500 nating mga kababayan yung strandees. And not just for airport na yan, ano, kasama din yung mga rolling cargos natin. Meron tayong naiulat na mahigit 500 na mga rolling cargos ang stranded, and then meron ding almost mahigit po 40 or to be exact, no, 46 ang naiulat po sa atin na mga sea vessels po na hindi nakapagbiyahe. Alright. Sir Juni, may updated figure po ba tayo sa numero ng mga evacuees sa mga evacuation centers? At ano-ano po yung mga pangunahing pangailangan po ng ating po mga evacuees, sir? Opo, no, in terms of dun sa ating, kung unahin ko lang Dayan, ano, yung mga preemptively evacuated natin dahil nga po sa utos ng ating Pangulo, no, na direktiba niya na maghanda para dito sa malakas na bagyo, ay nagpagsagawa na po, no, ng mga preemptive evacuation. So ang isinagawa po dito, halos mahigit po, no, or umabot po ng 400,000 nating mga kababayan ang nag-preemptively evacuation po, no. Ang naipasok po dito or pumasok dun sa ating mga evacuation centers as of this afternoon, no, meron tayong 9,000 na mga pamilya na nandun sa loob ng evacuation centers. But then again, as we're seeing, no, reports are coming in, and then siguro in a few hours maglalabas tayo ulit nung panibagong datos for this, no, ang ating NDRRMC. Now, in terms of sa pangangailangan doon sa loob ng mga evacuation centers, ang ating pong iba't ibang ahensya ng pamahalaan, especially po yung DSWD, we have the Preposition Family Food Packs sa iba't ibang lugar. Ganon din yung mga lokal nating pamahalaan. Ang OCD po, meron din kaming mga hygiene kits na nandun din naka-preposition, and also other agencies also, no, ay naka-preposition para po dun sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa loob ng evacuation centers. Alright. Now, I understand ito pong Bagyong Tino ay Thursday pa po lalabas ng Philippine Air Responsibility at mayroon pa nga pong minomonitor na isa pa pong sama ng panahon. Ano po yung mga paghahanda pang dapat gawin at panawagan nyo na rin po sa mga iba't ibang agencies and even local government units po, Sir Juni? Tama na yan, ano? Batay na rin nga sa direktiba ng ating Pangulo na pagsabay natin paggagawin ito habang nagre-responde tayo dito sa mga nasalanta ng mga, even yung mga naunang bagyo, no? At saka yung Lindol at saka itong Bagyong Tino. At the same time ay isinasagawa na rin natin yung paghahanda para dito sa paparating na isa pang bagyo. Kanina po during the NIACC, no, mariin pong ipinag-utos po ng NDRMC chairperson natin, no, sa Secretary Gibo, na ang ating pong coordination, close coordination with the local governments para dito sa paghahanda na ito, dahil nakikita nga kanina sa pre-disaster risk assessment and scenario building meeting natin kanina na malakas din po itong paparating na bagyo, and we're looking at ilang araw lang po, no, yung window natin kumbaga sa pagresponde at saka paghahanda bago dumating ito. So ang tinitingnan natin is, nabanggit mo nga, no, so starting Thursday, Friday and Saturday ay dapat po maigting yung paghahanda natin, ano. Kaya nga po sa amin naman po sa OCD, no, ang aming secretary, ang Civil Defense Administrator namin, no, si Yusek Harold Cabreros, ay talagang nag-utos na rin po, no, direktiba niya sa ating mga OCD regional offices na iba yung paghahanda po habang nagre-responde. So this is a two-pronged action again, no, as directed to us by the President. Well, maraming salamat po sa inyong oras, and please keep your lines open po. OCD spokesperson Juni Castillo, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Dayan.